Grabe katindi yung laban na mapapanood nyo ngayon. Talagang umaatikaw yung gulo ng sacrifice na ginawa. Napakadaming brilliant. Ito po yung laban ni Grandmaster Wasiso dito po sa ginaganap na Grandchester St. Louis Rapid and Blitz 2026 kay Grandmaster Fabiano Caruana. Medyo inalat po nung day to si Wesley. Napanood nyo po yun sa aking live streaming na kung saan winning na kay Van Poris na talo pa. Tapos sumunod na kalaban niya si Prag na nandan na tabla. Si Prag ang leading. Tapos sumunod na nakalaban niya si Lebon Aronian na tabla na naman. Ito, round number 8. Kailangan na pong manalo para makahabol sa itaas. Kung hindi, maiiwanan siya ni Prag na nanda. Anong nangyari? Abay puti po dito. Si Fabiano Caruana, tumira po siya ng D4. Sinagot po ni Wesley ng Knight F6. Pagka Knight F6, nag-C4, aba E6 lang ito, papunta sa Nimso o Katalan eh. Nag-Knight to C3 at ito na nga po, tinatawag nilang Nimso Indian Defense. At ang ginawa po dito ni Fabi, nag-F3 lang, medyo magulo yung linyang F3. Ito yung mock variation eh. Gugulo yan kasi ang kasunod na tira dyan, C5. Ano meron sa C5? Kasi nga, nag-F3 ka, nag-delayed ka ng development since wala kang knight na pang depensa dito sa D4, kaya binarag agad eh. Pag kinapture mo yan, ang gagawin dyan dito eh, pa-pressure rin po yung C3, pressure yung C5. Kaya ang ginagawa dyan, DD5. Ngayon, pagka D5, mag-B5 yan. Talagang sasabog ang posisyon. Anong idea ng B5? Kahit libre po yan, hindi pwedeng tikman dahil makakapture yung D5 mo na libre. Nakapin kasi yung kabayo, lakas ng pressure. Tapos ayun, susundutin yan ng Queen A5, lakas ng atake. Kaya ang ginagawa po dyan, nag-iipor. Yun naman talaga ang idea ng F3 to support the E4 para solid siya. Ngayon, pagka-E4, kung papansin ninyo, hindi lang po dumidepensa yan dito. May plano din po yan, aatakihin yung kabayo at tuluyan na pong maiipit yan. Kasi pag bumalik ka, tutulakan ka dito, talagang ipit na ipit po ang item, yun ang mangyayari. Kaya po ang ginawa po ni Wesley, which is linya pa rin magdi-D6 to prevent that E4. Ang tanong, coach, libre po ito, bakit hindi po pwedeng kainin yan? Pwedeng kainin. Ang problema lang kasi pag kinapture mo, kakapture din dito, syempre babawiin mo, and then eto matindi, pagkakasling yan. Malaki ang problema ng king sa gitna dahil nasa gitna pa siya at maa-atake siya ng tuluyan. Kaya po hindi po basta-basta tinitake zone at binubuksan. Balik po tayo doon na lumayo. Ayan. Kaya hindi po kinakapture yung B5. Ngayon, pagka D6 po, ang ginawa niya, nag-bishop to D2. Okay, tinanggal yung pin. Anong plano? Abay, pwede ko nang kainin to ngayon kasi hindi na ako na-pin. Knight ang impang kakapture sa B5, hindi masisira yung pawn structure. Siyempre, nakita ni Wasiso yan, wag kang magulo, sir. Kainin ko din yan. Pagka-takes, binawi po ng bishop and then nag-B4 lang si Wesley na kung saan inaatake yung bishop, isa lang ang pwedeng atrasan tapos Wesley nag-castling na. Kung titingnan nyo po yung kanilang oras, parehong tumaas. Nagsimula ng 25 minutes, ngayon pareho silang 26 minutes kasi ang time control 25 minutes plus 10 seconds increment eh. Anyway, pagkakasing ni Wesley, nag-develop si Fabi, Knight to E2, na sinagot ni Wesley ng pawn takes sa D5. Ayan, siguro pwede natin buksan to dahil nga yung king niya nasa gitna, pero sabi ni Fabi, wag kang magulo, alam ko yung plano mo, ang ipang kung babawi ko dyan, yung pawn sa C. Ayun ang nangyari oh. Pagkabawi ng pawn sa C, si Wesley talagang matindi. Sabi ko, gusto kong ang buksan to eh, kasi kailangan yan para maatake. Paano bubuksan? Sabi ni Wesley, dito lang sa Gedli. Tumalon yung kabayo sa may H5 with the idea of F4, talagang guguluhin niya, F5 pala yan. Babasagin talaga yung gitna. Yung king kasi nasa gitna eh. Eto naman si Fabi, nakita niya yung plano, bago mo basagin yan, sir, Queen B3 na ako. Para saan yung Queen B3? Abay, gusto po mag-castling sa queen side bago basagin ng todo. Etong si Wesley talagang ayaw paawat. In F5 pa rin. Ngayon yung F5 na yan, medyo nakakapagtaka po yan. Bakit tinira? Kasi, libre po yan. Paano naging libre? Dalawa nakatutok. Pag po kasi kinapture mo yan ngayon, may G4, mapo pork and beans yung pyesa mo. Kaya ang ginawa niyan, nag-Knight D7 lang si West, pusang galaw.
Grabe, no? Ngayon tingnan nyo yung oras nila. Sa tiradang F5 po kasi nag-spend si Wesley ng 9 na minuto. At eto naman si Fabi, ni-blitz niya pa rin po yung tira. Abay, mabilis eh. 26 pa rin siya. 10 minutes na lamang ni Fabi sa oras. Ang posisyon, medyo magulo. Pero sabi ng engine, equal daw ang ginawa dito ni Fabi. Nag-G4, ayan na. Hindi mo kinapture yung pawn sa F5, didepensahan ko na. Nasinagot ni Wesley. Ito matindi. Nagulat ako dito, guys. Kasi, ang ina-expect ko dyan, kahit papano, checkin mo eh. Ngayon, pagka-checking mo ba? Ang problema ng check tingin ko, later on, meron bishop dito. Kasi yung knight talagang atras dito, halos makulong yung reyna. Kaya hindi chinek ni Wesley. Ang number 1 engine move po, Queen H4, equal yun eh. Ngayon, si Wesley, sabi niya, ayaw ko ng equal. Gusto ko lamang kakonti. May tinira kasi siya dito na talaga nakakabigla. Lalamang daw ng konti. Konti lang naman, close to equal pa rin yung puti. Eto po, oh, knight to E5. Sabi ng engine question mark, pero close to equal pa rin yan, magiging magulo ang bakbakan. Kasi pinakain po yung kabayo sa may H5. Nako po, anong ginawa ni Fabi? Hindi niya po nakita ang best move na kung saan pwersado pala ang white, mag-knight to G3 at huwag tikman ito. Kasi ang ginawa niya po ay tinikman niya. Ayon! Tinikman niya. Hindi niya nakits yung plano ni Wesley na C4 lang. Ayun, no? By the way, tagal nag-isip ni Fabi sa tiradang Pontics na ito. Tingnan niyo yung oras, pareho na sila. Pagka C4, coach, nabaliw ba si Wes? Binigay niya yung pawn, libre yan. Hindi maaaring gawin dahil may knight lang po sa D3. Dali yung hari at reyna, kaya ang ginawa niya, nag-queen to E3. Pagka queen to E3, nag-knight to D3 pa rin po. Ito pong si Grandmaster Wesley So, na kung saan sinagot ng only move. Hindi mo naman pwedeng kainin ng reyna yan eh. King to D1 at knight takes to B2 si Wesley. Pagka knight takes to B2, kuming move na naman. Siyempre, inatake pa yung kabayo na dinipensahan ni Wesley by playing C3. Grabe ka C3 lang, sir. Anong tema niyan? Dinipensahan, tapos merong bishop takes to F5 na paparating. Pero sabi naman ni Fabi, wag kang magulo. Knight to D4 lang ako. Didepensahan ko to. Ito kasing bishop libre. Pero pag kinain mo, bagsak din yung kabayo. Etong si Wesley, aba matindi. Kasi ako, ang nakikita ko po dito, kakainin ko na to, sir eh. Capture with a check eh. Kaso kakainin, capture. Ganito kasi nakikita ko eh. Bishop takes. Kaso pagka takes, capture, checking ka lang ata eh. Tapos mapapabalik ka. Oh, tapos sisimplihan ka lang ng mga mamaya mga atake-atake na diyan. Oh, mga ganyan-ganyan pong pwedeng gawin eh. So, hindi ginawa ni Wesley yun. Though, yun po yung number 1 engine move. Equal yun eh. Equal, malaki chance matabla. Pero sabi ni Wesley nga, aba, wala akong panahon para tumabla sa larong ito. Kailangan natin ng matinding kaguluhan. Queen to F6 lang ang pinawalan, pusang gala. Mali pa pala yan. X ang nilagay. Pero ang ginawa naman ni Fabi, aba, medyo simple lang. Hindi niya po nakita yung number 1 engine move na since inaatake ito, eh, sabi po ng engine, depensahan mo. Pero this is rapid, guys. Eh. Mas pinili ni Fabi na maging matahimik ang mundo by playing to C1, hitting the knight. Mali din daw. Iniligtas niya yung bishop niya, inatake niya yung kabayo, halos walang mapuntahan. Ngayon, willing pa rin kasi si Fabi na kung sakaling kainin ito, may knight takes capture, bishop dito, capture takes. Again, that's one piece up for the side of Fabi, definitely winning. Pero iba ang nasa isip ni Wesley. Ang nasa isip ni Wesley, huwag kang magulo. Ito lang ang ititira ko. Bishop to D7 na nakakasupresa. Bakit kamo? Abay, tingnan nyo, pinakain yung kabayo. Pero ano bang mangyayari pagka bishop takes? Abay, may sundot pala yan. Magro-rook F to E8 lang. Grabe na to ha. Oh, hindi po tinakes. Umatake lang sa reyna. Ngayon, pwede mong harangan, pero may capture dito. Tapos capture na naman doon. Nakapin yung kabayo.
delikado. Kaya hindi po humarang yan. Ang ginawa niyan is nag-queen to F2. Ngayon, pagka queen to F2, kakainin niya na ba yung bishop? Kasi 1 piece down o 2 piece down, 2 piece down na siya eh. Ang ginawa ni Wesley, nag-bishop to A4, chumek lang. Excellent move. Oh. Tapos, ito ang matindi. Siyempre, kiking move yan. At pagka-king move ni Fabi, akala mo ligtas na siya sa tiyak na kapahamakan. Kasi po, ang mangyayari dyan, pag kinapture na to, takes lang eh, ligtas na eh, no? Madidevelop na to, may ilalabas na yan. Diba? Goods na goods na. Kumbaga, winning na to. Pero wag kayong magulo kasi may nag-iisang tira dito, lalamang pa ng konti ang black. At nakita yun ni Wesley So. Isang brilliant move na kahit ako nabigla no nakita ko eh. Ito po oh. Rook. Sacrifice sa E1. Check lang mga sir. Na medyo nakakapagtaka kasi libre yan. Kaso hindi mo pwedeng tikman. Ano bang mangyayari pag kinapture? Sisimplihan, queen takes to D4 lang naman. Ang pinaka-threat sa susunod na tira, kakainin yung bishop tapos malilibre yung tore dahil walang depensa. Grabe ba? Hindi lang yon, pwede din magtulak dito pagka king move mo. Check dito, mati din sir. Ang daming threat na ganun. Like for example, depensa mo yun dyan, dito kakainin niya eh. Walang magawa, dalawa yung threat. No? Kaya balik po tayo doon, hindi niya pwedeng kainin yun at nakita ni Fabi yung ganung idea, kaya siya po ay tumira ng bishop to C1 lang. Ngayon, pagka bishop to C1, ano pang gagawin mo, Wesley? 2 piece down ka na. Eh, sabi ni Wesley, mag-chess lang ako ng simple, rook lang sa may E8, dinipensahan lang po ang tore. Anong plano ni Wesley sa dito? Medyo gumugulo na. Di ba? Sabi ko nga, 2 pyesa ang kalamangan ni Fabi. Pero ang nakakatakot, yung kanyang pyesa nasa gitna. Ang mga threat po ni Wesley, eto matinding threat eh. Eto matindi. Kung wala kang gawin, let's say mag-passive ka lang, titirahan ka ng queen takes to D4. Ano yan, coach, pinakain? Sasacrifice ang kapaulit ng tore. Ano yan, coach, pinakain? Chichiking ka dito, only mo is to harang, and then mate tapos ang laban. Yan yung mga plano ni Wesley. Balik po tayo. No? Siyempre, si Fabi yan, makikita niya yan. Kaya ang ginawa niya po is nag-bishop lang po sa may B5. Napakagandang tira. Nabuksan yung tore pandepensa sa back rank. Hinamon yung bishop na malakas. Abay, medyo tagilid, no? Pero sabi ni Wesley, nabuksan yung tore, libre yan na. Sabi naman ni Fabi, I don't care. Kasi libre din naman yung tore mo dito. Pero hindi kinapture yun ni Fabi. Grabe. Yun ang nakakabigla. Kasi ang best move po dito, kainin daw po ito. Ang problema pag kinapture yan, babawiin lang din ng bishop. Tapos hindi pa rin makalabas. Diba? Tapos yung bishop mamaya babalik doon. Natakot si Fabi doon since less than 2 minutes na lang yung time, ang inisip niya, tanggalin ko yung mas malakas na bishop dito. Which is completely wrong because of that. Look what happened. Boom! Nakapasok yung tore sa teritoryo o bahay ni Kuya. Pero sabi ni Fabi, nakita ko naman yan. Anong tingin nyo sa akin? Hindi nag-iisip? Alam ko yan. Pero dahil wala nga yung bishop dito sa A4, king can easily go to C2 para mailigtas ang kanyang hari sa pagkamate kasi may tira dito, di ba? Anyway, pagka king to C2, abay tapos na pala yung labada. Dahil sa isang tira, talaga namang wala kang magawa. Rook to F1 lang, inatake yung reyna, walang mapuntahan na ligtas na lugar na kung saan kanyang madidepensahan yung bishop o kabayo pala yan. Ano ba yan? Basta babagsak yung kabayo. Kaya nga po napilitan, kinapture niya na lang yan. Binawi naman ni Wesley. So far, 3 minor pieces ang kapalit ng reyna. Pero yung king niya nag-aalangan na, nakabitin pa yung kabayo, kaya nga dinipensahan ng king, and then sinundot lang ni Wesley ng sitong tumataging-teng. Para saan yung sitong mga sir? Abay, simple lang. Gustong chumek dito. Oo. Ang tanong, coach, libre yan na. Hindi ba pwedeng knight takes dito? Hindi maaari dahil pwede siyang pumasok ng check. Ayan, no? Ayan, no? Grabe. Tapos lilibre to eh. Halos mamati. Oh, hindi pwede king kasi may kain dito. Teka, coach, may bishop takes pa tayo.
'di ba? Bishop takes to C2. Yun na nga po ang ginawa, pero etong matindi kasi. Ang tindi. Another sacrifice, rook takes to F3. Recheck na naman. Naku po, hindi ba makain ng kabayo yan? Kasi pag hindi mo kinain ng kabayo, kung main move ka, kakainin yung kabayo mo. Tapos may threat pa doon. Kaya kinain na lang ng kabayo, ano kapalit niyan? Libre yung tore. Pero hindi mo na kinain ni Wesley. Nag-check muna siya eh. At gumanon, and then saka po tinikman. Abay, anong meron? Atakado ito. Ngayon, pag gumalaw, saka po kakainin ito. Nakapin ka pang ganon, may tulak pang ganon. Abay, winning na. Ngayon, balik ko lang na konti kasi may nakita po kayo ditong red eh, pagka-check eh. Red po yan, pero winning pa rin. Ang best move lang kasi, sabi, kainin na daw. Pero gusto ko yung ginawa ni Wesley para pagka-takes na ganon at pagka-king mo, ayan o, tuloy-tuloy pa rin eh. Wala naman depensa. Kahit depensahan pa ng isang kabayo yan, may isang pawn pa. Ayan o. So, yun ang magiging problema. Dalawa kasi yung pawn. Ayan o. Dalawa yung pawn na magmamarch at tuloy-tuloy mga sir. Ayun. At unti-unting lilimasin yung kanyang mga pawn dyan. Tingnan nyo, kinikembot-kembotan lang ni Wesley o. Op. Op. Wala na. At dahil dyan, Fabiano Caruana nag-resign na. Pusang galang laban yun. Ang gulo. Grabe si Wes. Kita niyo yung mga ganong idea, no? Di ba? Daming sacrifice. Oh. Labas yung mga basher. Nasabi, pag si Wesley, tabla lang. Ang daming drawish na linya, pero hindi niya pinasok. Mas pinili niya na guluhin ang mundo. At dahil doon, napakagandang laro ang ating natungayan. Grabe yun. Grabe. Anyway, pagkapanalo niya po dito kay Fabiano Caruana, round 9, last round po ng rapid event, kalaban niya po si Sindarov na kung saan nauwi sa tabla. Ayan po ang kanilang naging laban. Ibalik ko lang po ng konti. Gusto kong silipin eh, ano bang nangyari. So, E4, E5 po, ito po ay Berlin na kung saan, ayun, nag-G na pilita mag-G3, oh. Okay, tamang develop lang. Bibilisan ko lang po ito, no? Natakin to rin na patras. Nag-A4 para hindi maka-B5, no? Matras. F5, capture. Bishop to B3, hitting the rook. Okay. Nag-knight to F1 yun, mali. Tamang tira daw, A5. Grabe naman yung A5. Grabe yung engine, no? Binibigay lang. Balo yung engine, eh. Bigay lang daw yan. Ay! Ang tindi. Oh, balo talaga yung engine. Pagka ganun, sacrifice. Tapos pagka pawn takes, magkaka-square. Mababawi din doon. Tapos sira pa yung pawn structure. Tapos may mga pressure pa dito. Mamaya nga may talong pa yan dito. May ganun eh. Tapos may pressure dito. Dami ko linagay na araw. Pero yun daw ang tira. Mahirap makita. Nag-knight F1 si Wesley. Tamang majuber. Nag-E4. Tumalon yung kabayo. Umatras yung kabayo. Bishop lang doon para hataw dito. Na dinepensahan lang po ng H6. Hindi dinepensahan talaga. Kung counterplay. Ngayon mukhang kulong yung kabayo pero hindi kulong yan. Kaya po nag-bishop to F5. Bukod po kasi sa atake dito, kailangan mawala yung bishop dito eh. Dahil pwede kang umatras. Dahil nga nakapin. Ayun ang nangyari. Nagpalit ng bishop. Hindi kinapture. Nag-knight lang po doon kasi kakainin na ata yung kabayo eh. No? So pinalit. Pawn takes. Capture takes. And then nag-queen to F7. Pinapalit lang. Kinapture ni Wesley. Grabe lamang si Sindarov sa oras. Oh. Laki na lamang. 6 minutes halos. Tumalon yung kabayo. Hitting the pawn. Tumalon din. Kinakain, inaatake yung pawn at bishop, kaya hinarang at napalit. So dito po, nag-knight to F4, pumasok, may idea siya dito. Kaya nag-rook lang po sa may D1, and then inatake yung pawn, na inatake yung kabayo, aba binigay yung pawn, o binigay nga, oh. Binigay nga, pero okay lang. Grabe si Wesley, kita niya pa to. Instead kasi na dumipensa, A5, oh, ganda. So, kinapture? Hindi. Kasi pag kinapture po yan, magaganon. Ngayon, coach, pwede ba ito nalang tikman? Pwede, pero pagkatikim mo doon, libre naman yung A6. Kaya, tinulak muna. Ngayon, nagka-rook to C1. Ay, bakit? Libre yung pawn. Ayun, dahil wala na yung pawn. Dito sa may B6, no, pwede nang mahataw yung dalawa. Okay, ang ginawa, hinarang para dumipensa. O, dinipensa lang din, may pressure sa C7, kining movean na lang eh. Pagka king move, kinapture. At iyan na po ang nangyari. 1 pawn down pa din si Wesley, pero weak yung mga pawn, nakapasok yung tore. Ang ginawa, kining movean,
ginanon, ginanon, ganon. Wala pong magawa ko na pandepensa, no? So, lahat po yan persado. Kaya nauwi na sa tabla. Anyway, according sa engine evaluation, very equal din naman talaga. So, nag-try naman si Wesley. Medyo magaling lang talaga to si Sindarov. Bilis pa tumira. Anyway, ano ang final standing pagkatapos po ng rapid event? Ito po ang kanilang standing pagkatapos ng rapid event. Leading pa rin si Prague pero hindi masyadong malayo. 12 points si Prague, 11 si Sindarov, and then Wasiso is 10 points. At ayan po ang kabuuan. No? Ngayon, hindi pa tapos ang torneo kasi meron pa pong blitz event na gaganapin. Yan po yung kabuuan. Ang malupit dito si Banporis eh. Si Banporis, hindi ganun kaganda yung yung performance, pero ang mga tinalo niya, si Wesley So, winning si West dyan eh, at si Pragnananda. Yun po yung kanyang mga biniktima. Grabe yung biniktima niya, no? 2 bikatin, no? Oh, yan yung ginawa, tinalo niya last round, kaya medyo nakahabol po eh. Oh, kasi ang laki ng lamang ni Prague, halos 3 points yan eh. Ang scoring po kasi sa Rapid is times 2. So, every win is 2 points, tabla 1 point at ang talo 0. Anyway, parating na po ang Blitz event mamayang gabi na madaling araw, 1:00 po ata sa Pilipinas. 1:00 ng umaga, try natin mag-livestream kasi exciting yung Blitz. Hindi nakakantok masyado dahil mabilisan. So, siguro magla-live tayo. Abangan nyo po yun. Siyempre, supportahan nyo din po yung ating chess app, Heron Chess Coach application. I-download nyo lang po sa my Play Store. At sa mga Apple user, palabas na din. Malapit na talaga, promise. Ginawa namin, hindi kasi kami ma-accept sa mga unang try namin. So, marami kailangan baguhin para ma-deploy na. At eto na nga po, nagkaroon na kami ng meeting 2 days ago para po pag-usapan at planuhin para ma-deploy na sa Apple. Napakagandang app. Malaking tulong sa inyong pag-improve. Sana po mag-download kayo. Muli ito ba yung Coach Video Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.